Oh, hallelujah. Panginoon namin ang mataming Diyos na bilang hari. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Kayo po ang aming Panginoong tinatawagan, ang aming matibay na sandigan. Hallelujah, ang aming kanlungan, ang aming kublihan. Kayo po ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Luwalhati sa iyo, O Diyos. Oh, glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Opo, aming Panginoong Diyos, ng aming mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Narito po kami, Panginoon, dumudulog sa inyo, God, lumalapit. Nagpapakumbaba. Panginoon, dalangin nga po namin, O God, na pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin. Maging kalugod-lugod nawa kami sa inyong harapan. Ama, hinihiling po namin, O Lord God, ang kapatawaran sa lahat po ng pagkakasala ng bawat isa. Hinihiling po namin, Panginoon, na kami po ay linisin mo. Lord, sabi mo, kung inihahayag po namin ang aming mga sala, kayo po ay tapat at banal na kami patatawarin at lilinisin kami sa lahat ng aming mga kasamaan sapagkat kayo Diyos na mabuti. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran at taglay na namin. Maraming salamat po, Ama. Hallelujah. Na tunay nga sa mga sandali ito ay malaya kami makakatawag sa inyo ng Ama ko. Oh, hallelujah. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa buhay ng bawat isa, lalo na sa buhay na walang hanggang taglay namin dahil sa iyo, Panginoon Jesus. Maraming salamat po, God. And Lord, sa araw na ito muli, dalangin nga po namin, Panginoon, nagabayan mo kami patnubayan, pangunahan sa gawain itinalaga mo, O Lord God, dito sa Pisco area. I-bless mo nga po, Panginoon, hallelujah, ang aming pong gagawin. At ng lahat ng ito, Panginoon, ang dalangin nga po namin ay pangunahan mo. Lord, salamat po. Dahil sabi mo, Panginoon, dalawa o higit pa na nagkakatipon sa iyong dakilat banal na pangalan, ikaw ay naroon sa aming kalagitnaan. We welcome your mighty presence, O Lord God, right now in this place, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pagsama sa bawat isa. Salamat po, O Diyos. Lord, i-bless mo nga po at pangunahan at i-anoint, O Lord God, ang iyong abang lingkod, ang aming senior pastors, pastora sa inyo na siyang gagamitin mo sa araw na ito. Hallelujah, na siya itago mo po, Panginoon, sa iyong likuran upang hindi siya makita. Pagkos ang iyong banal na presensya, Panginoon. Ang mensaheng nais mo ay parating malaya na bang makarating sa bawat isang naririto, O God. Even yung mga kasamahan namin nanonood, O Lord God, sa Facebook Live, O Lord God. I-bless mo sila, Panginoon, kung paano pinagpapalang rin kami naririto online, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God. At anumang gawa ng kaaway, di namin ito pinapayagan sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Get out! You have no authority in this place. Go to the pit of fire where you belong. In Jesus' mighty name. Hallelujah. And Lord, we welcome your mighty presence, O God. Ang banal na Espiritu na ang patuloy ako dito sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat nga po, Diyos. Salamat po sa iyong katatinaan, sa iyong paligid, at sa lumalagas ang pagpapalang patuloy kong ibinibigay sa mga isa sa buhay ng bawat isa at aming pamilya. I-bless mo din po, Diyos, hallelujah, ang aming bansa, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa iyong mga hinirang, Panginoon, at tagapanguna ng aming bansa. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magpala mula sa aming Presidente, O Lord God, down to our barangays, O Lord. Hallelujah, ang different officials, at pati yung mga nagpamahala ng kapayapaan sa aming bansa. Lord, salamat po. Salamat sa katagumpayan, sa pagkakaisa, sa kasaganaan, at tunay na kapayapaan na nagmumula sa iyo, Lord God. We praise you, Lord. We bless your holy name. At tunay nga po, sa inyo lamang namin lahat-lahat ng parang papulit pagsama ay binagas ito. In Jesus' name, this all we pray. And everybody says, Amen. Amen.
soul that I can't contain, I can't control. 'Cause I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. 'Cause I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. 'Cause I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. 'Cause I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down to my
Hallelujah, Jesus. Thank you so much, Lord. Thank you for the new beginnings, Lord. Thank you so much. Hallelujah. Jesus. This is the day of new beginnings. The old is passing. Change is coming by your spirit. It's a new season of revealing. Your word is true and you will never ever fail. Your presence will lead us. This is the day of new beginnings. The old is passing. Change is coming by your spirit. It's a new season of revealing. Your word is true and you will never ever fail. Your presence will lead us. Always provides me the desert. Filling our souls with living water. Light the night with fire. And letting dance into worship. This is the day of new beginnings. The old is passing. Change is coming by your spirit. It's a new season of revealing. Your word is true and you will never ever fail. Your presence will lead us. This is the day of new beginnings. The end is passing. Change is coming by your spirit. It's a new season of revealing. Your word is true and you will never ever fail. Your presence will lead us. Always provides me the desert. Filling your souls with living water. Letting the night fire. You're sending dance into worship. Always provides me in the desert. Filling your souls with living water. Letting the night with fire. You're sending dance into He's never failed me yet. No heart confess, God is my confidence. He's never failed me yet. He never fails us
There's gonna be a great revival in our land. Jesus, there's gonna be a great awakening, and everyone who calls on Jesus, they will be saved. Come on, church, let's sing our hearts out. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening, and everyone who calls on Jesus, they will be saved. We will be saved. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great Lumalapit kami sa iyo, Lord. Basag na basag, tulog na tulog, O Lord. But you will restore us, Lord. We believe that you save us, O Lord. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, O Lord. Maraming salamat sa mga pamilya na meron kami, O Lord. Maraming salamat sa trabaho, O Lord. Maraming salamat sa pinansyal, material, bahay na masisilungan, O Lord. Maraming salamat, O Lord. Maraming salamat, O Lord. Marami kaming nararamdaman na hindi namin nasasabi, O Lord. Hallelujah, Jesus. Pero alam namin, O Lord, lagi kayo nandiyan. Lagi kayo nakikinig sa amin, O Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We glorify you, O Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We will do everything, O Lord. Mapapasakay sa pamilya namin, O Lord. Bigyan namin ng kalakasan, kagaya ng mga sabihin na nararamdaman. We will do in Jesus' name, O Lord. Hallelujah. Espiritu na kawalan ng kapitahan, O Lord. Espiritu ng sakit. Espiritu ng kaguluhan ng isip, O Lord God. Touch our hearts, O Lord. Touch our minds, O Lord. Hallelujah, Jesus, Jesus. Hallelujah, Jesus. Sa inyo namin po tinataas ang lahat-lahat ng papurit, masasalamat sa pinakamatamis na pangalan ng iyong pangalan. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amen! All glory! Purihin ka, Panginoon. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Glory to you, O Lord God. Tunay na akong napakasarap magpuri sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen! Hallelujah! Sige po, ang mga bata, pwede na po umakyat sa itaas. Andun po sila teachers para magpuro sa inyo. Go upstairs. Baby, go upstairs, please. Sige po.
Tapos po yung mga vacant seats po, pwede nyo na pong i-occupy. Ito, marami po. Praise God, glory, glory. Oh, hallelujah. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Amen. Nabusog po tayo, di po ba? At kayo naman, madadagdagan pa yan. Hallelujah. Madadagdagan pa yung pagkain natin at kalakasan spiritual na ibibigay ng kanyang lingkod. Tawagin po natin, Pastora Sinya Angeles. Palakpakan po natin ang Angeles. God bless po. God is good. All the time. And all the time. God is good. Muli ko pong inuulit sa ating lahat. This is the safest place in the world. Ang church ang pinaka-safe na lugar sa buong mundo. Narinig po ninyo yung mga inawit natin. Naramdaman ninyo ang presensya ng Panginoon. Sabi natin, maraming pong nangyayari ngayon sa mundo. Maraming mga bagay na hindi natin alam bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Sabi nga po, nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Last week, nag-aralan natin ang tungkol sa buhay ni Haring Jehoshaphat. Isang hari na anak ni Hari Asa at siya po ay sumunod sa alituntunin ng Panginoon. Sumama po at sinamahan siya ng dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa kanyang gawain. 35 years old na siya nung maghari at naghari siya ng napakaraming panahon. Sinamahan siya ng Panginoon. Sa kanyang paghahari, naging mabuti ang Diyos sa kanya. Nag-provide ng lahat ng kanyang pangangailangan at naging matagumpay na hari siya sa kanyang kapanahunan. Ang sikreto po ay ang salita ng Diyos na nasa kanya. Hindi niya sinarili ang salita ng Diyos, kundi ginamit niya ang kanyang mga tao, ang kanyang mga kasama sa kaharian na marunong magbahagi ng magandang balita. Ipinamahagi sa bayan-bayan ng Israel, ng Juda, ang magandang balita. Napag-aralan mo yan natin last week, kung matatandaan po ninyo. Pinamahagi ang magandang balita. Marami siyang inutusang mga manggagawa para ihatid ang magandang balita sa iba't ibang dako. Nagkaroon ng maraming pagkakataon na nagpadala ng maraming regalo ang mga iba-ibang bansa sa kanya sapagkat nakita nila ang magandang pamamahala ni Haring Jehoshaphat. Punong-puno ng mga storehouses ng mga pagkain, maraming mga pananim, maraming pagpapaunlad ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya, nagkaroon ng revival sa tinatawag na kaharian ni Haring Jehoshaphat. Bakit? Ang lahat ng mga tao na pinadalhan ng mga manggagawa upang ihatid ang magandang balita ay nagsisunod ang mga taong ito. Nagsisunod sila sa alituntunin upang maging masagana rin ang kanilang mga buhay. Without revival, there is no restoration. Kung wala pong pagbabago, walang magbabago. So, revival, saan po ba ginagamit ang salita ng revival? Kung halimbawa, may sakit, nanghihina, kailangan buhayin silang muli. Kailangan palakasin sila. Hindi nila kayang palakasin ang kanilang mga sarili. Kailangan lumapit sila sa Panginoon. Dala-dala nila ang kanilang sarili. Repentance is the name of the game. Paghingi ng kapatawaran ang number 1 na hinahanap ng Panginoon sa mga anak niya. Na kung minsan lumisya tayo ng ibang sarili, akala natin tayo yung tama. Akala natin diretso yung sinusundan natin daan. Yun ang akala natin. Pero ang Diyos, naghihintay lang ng paglapit natin sa Kanya. Laging naghihintay ang Panginoon. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, ikaw, siniligtas ka sa bundok ng Kalbaryo para mabuhay ka sa mundong ito, para maging pagpapala ka. God did not create a junk out of you. Hindi ka nilalang sa mundong ito para maging basura, para hindi pansinin, para wala. No! Nilalang ka ng Diyos.
sa pamamagitan ng kanyang dalawang kamay. Para maligtas ka, bumaba ang Diyos sa kalangitan para mamatay sa bundok ng Kalbaryo, para maligtas ka, para tubusin ka. Bakit? You are the apple of God's eye. Ikaw ang pinaka-obra maestra ng Panginoon na ginawa. Lahat ng bagay nilalang niya sa pamamagitan ng bibig. Pero nang nilalang ka, humawak ang Diyos ng putik na napakarumi, napakabaho, napakarumi. Pero sa pamamagitan nito, nilikha ang isang tao. At higit sa lahat, ang hininga niya bilang Diyos, ang hininga sa ilong mo para mabuhay ka dito sa mundo. Para ikaw ay maging kawangis niya. Dahil darating ang kapanahonan, gusto ng Panginoon na ikaw na likha niya ay bibigyan niya ng trabaho na dapat na siya ang magtrabaho. Si Jesus Christ ang gagawa ng trabaho. Pero, ibinigay niya sa iyo ang karangalan para maging manggagawa ka ng Diyos. Nakikita ninyo kung gaano kayo ka-importante sa Diyos? Hindi niyo po ba nakikita? Ganun ka ka-importante sa Diyos. Wala nang hihigit pa. Wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng Diyos na ibinigay sa ating lahat. Para tayo ay mabuhay, para maging karapat-dapat. Kung nanaisin natin ang palaging lumapit sa Diyos, magagawa natin ito. Pero nadatay tayo ngayon ang buhay dito sa mundo. Ang mga makamundong bagay ay umaalipin sa maraming tao, lalo na sa kapanahonan ngayon. Naalipin na tayo kung ano ang nakikita natin maganda, gusto natin masubukan ito. Kung ano makakapagpasaya sa atin, gusto natin gawin ito. Na nakukompromise ang ating trabaho bilang maging magagawa ng Panginoon. Kaya dumarating ang pagsubok. Dumarating ang mga pagsubok sa buhay ng tao sapagkat tinatawag niya ang iyong pansin. Para lumapit ka sa Kanya. Dumarating ang karamdaman, ang mabibigat na problema. Bakit? Dahil nais ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Dahil wala kang kayang gawin dito sa mundo kung hindi mo tatawagin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala tayong kayang gawin. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, binigay sa atin ang lahat ng bagay, binigay sa atin ang pag-ibig, binigay sa atin ang buhay, parang ang buhay na yan ay magamit-gamit ng bahagi para sa Kanya. Oo, kailangan natin ng pera. Pero saan nanggagaling ang pera? Sa Diyos din. Saan nanggagaling ang ating kalusugan? Binibigay ng Diyos yan. Pero pag dumarating ang problema, hinihintay ka ng Diyos na tumawag ka sa Kanya. Walang makasolve na problema mo kundi ang Diyos lang ang magtuturo sa iyo ng magagandang bagay para manatili ka sa Kanya. Ganyan ka kamahal ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, Jesus loves you so much. Ang pagmamahal ng Diyos hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi nang babawi ng pagmamahal ng Diyos. Tandaan po natin yun. Hindi babawi ng Diyos yung pagmamahal na sa iyo. Hindi. Kailanman nandun ka nung tanggapin mo siya as Lord and Savior of your life, nananatili ka sa Kanyang mga kamay. At tuma sa Kanyang kamay. Kaya kung dumarating yung mga pagsubok sa iyo, wala tayong dapat gawin kundi lumuhod, lumapit sa Panginoon. Repent. Pagsisihan yung mga kasalanan natin at ang Panginoon ay makikipag-ugnayan sa iyo. Always remember, hindi nakikipag-ugnayan ng Panginoon sa mga kasalanan. Hindi po. Kailangan lumapit ka, malinis, nag-repent ka, pinagsisihan yung kasalanan at lumapit ka sa Panginoon. Lalapit ang Panginoon sa iyo. Although dito sa mundo, marami tayong mga pagsubok. Sabi, in this world, you shall have tribulation. Hindi lahat ng natin dito sa mundo, kahit na ikaw ay mananampalataya, hindi ka accepted sa mga problema. Dumarating yung mga problema para tawagin ang pansin mo ng Panginoon. Hinihintay kanyang lumapit sa Kanya. Dahil walang mga kasunod ng problema.
ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng liwanag, ng pag-explain sa iyo kung ano ang nararapat mong gawin. Pero kung di ka lumalapit, wala. Kaya naghihintay lagi ang Panginoon sa bawat isa sa atin. In whatever circumstances in our lives, laging nandyan ang Panginoon at nakatingin lang sa atin. Nakatingin, sino ba ang lalapit ngayon? Walang lumalapit. Iniintay tayo ng Panginoon. Kaya, sabi natin, walang revival, walang pagbabago, there is no restoration. Walang pagbabago. Nakita natin ang pamamahala ni Haring Jehoshaphat. Yun ang kanyang sikreto. Tinawag niya ang mga taong tinuruan niya kung paano magbahagi ang mga taong ito. Di ba pinakita natin ang the one evangelism, bringing the lost to the Lord? Nakita natin last week. Number 2, i-edify mo siya sa bagong buhay na tinanggap niya. Tinanggap niya ang Panginoong Yesus. Alagaan mo siya, turuan mo siya. Na bago na yung kanyang buhay. Iniwanan niya na yung dati. Tapos na yun. Burado na yun. Bago na siyang nilala. Malinis na. Tapos na ang lahat ng kasalanan niya. Turuan mo naman siya ngayon kung paano manalangin, kung paano magkaroon ng pananampalataya, kung paano anong gagawin sa mga dumarating ng mga problema. Yun ang edification. Number 3 is ecclesification. Ito ay ang paghahanap para maituro sa kanya kung ano ang gift, kung ano ang regalo ng Panginoon sa kanya na magagamit sa paglilingkod sa Diyos. Ecclesiasticating ang tawag doon. So, kung ikaw nagpatanggap sa kanya, pangalagaan mo siya, makita sa kanya mga bagay na itinuturo mo. At ang pang-apat, emulation. Sa Navigator, yung founder ng Navigator, no? Nagbahagi siya sa isang sundalo na nasa barko sila Navigator na. Nagbahagi siya sa isang sundalo. At pagkatapos, tinuruan niya ito ng pag-ebanghelyo, tinuruan niya manalangin, tinuruan niya kung ano ang gift nito hanggang sa matapos na ang pagtuturo. Sabi nung tinuruan niya, Sir, meron akong bago pakilala, sharean mo din siya. Ano sabi ng guro niya? Hindi na ako, ikaw na ngayon. Naturuan na kita, ituro mo na yan ngayon sa iba. Yun ang ginamit. Timothy 2, Timothy 2. Lahat ng narinig mo sa akin, ibahagi mo yan sa iba. Para sila man ay magkaroon ng pagkakataon na magamit sa pagkakataon na kailangan sila. Yun ang nangyari. Pero pag-uusapan natin ngayon, ay isa pa rin tema ng revival. Mula sa aklat ng Psalms chapter 85. Psalms chapter 85. Ito po. Lord, you have been favorable to your land. You have brought back the captivity of Jacob. 1-4. You have forgiven the iniquity of your people. You have covered all their sins. You have taken away all your wrath. You have turned from the fierceness of your anger. Restore us, O God, of our salvation, and cause your anger toward us to cease. Tumayo po tayo pansamandali at ilalaki. Father in heaven, we thank you for this wonderful time that we are learning more of you. Open our hearts, Father God, that we will be able to learn what you wanted us to do. Bless, Father God, all those that are in Facebook Live. Bless them with the blessing that we do not deserve to receive, but with the blessing that has come from you. We come humbly to you, Father God, that all your words be instilled in our heart and our mind, that we will use it sometimes in our lives. Use me only as your mouthpiece today, Father God. We give you all the honor and the glory. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. Hallelujah. Tayo na po ay makakaupo. Dito po, sa verse 1, restore us, O God, of our salvation, and cause your anger toward us to cease. Dito po, sa verse 2, Lord,
have forgiven the iniquity of your people, you have covered all their sin. And then, next, you have taken away all your wrath. Inalis mo na ang lahat ng galit mo sa amin. You have turned from the fierceness of your anger. Restore us, O God of our salvation, and cause your anger toward us to cease. Dito po, sa bahagi ito, nakikiusap ang author ng Psalms 85, Lord, ibalik mo muli. Nais namin maranasan muli ang alin. Yung naranasan namin noong una. Yung naranasan namin noon, na kami ay nananalangin sa iyo, nagpupuri, marami kaming ginagawa sa iyo, umaawit kami, nagmi-mission kami, pumupunta kami sa ibang lugar, ibinabahagi ang iyong magandang balita. Lord, ibalik mo muli sa amin ang mga bagay na ito. Restore us, Father God. Ibalik mo muli. Ito ang hinihingi ng author ng book of Psalms 85. Hallelujah. Bring to life us again. Sino yung mga nire-revive? Nanghihina, may sakit, mahimbing na pagtulog, nagisingin mo para magkaroon ng pagbabago. Halimbawa, na-stroke, kailangan siyang i-revive. Sino ba yung pinapalakas na yan ngayon? Yung mga nanghihina, nanlalamig sa madaling salita. Nanlalamig na sa Panginoon. O? Sabi ng author, Lord, ibalik mo kami muli doon sa dati. Ibalik mo kami muli nung araw kung paano kami lumakad, kung paano kami umawit na may kasiglahan kapag masaya ang aming inaawit. Lord, ipadama mong muli yung pagmamahal namin sa isa't isa na nakakaligtaan namin sa kapanahon ng ito. Ibalik mo kami dun sa dati, Panginoon. Ito ang hinihingi ng author. Ibalik mo kami muli, Panginoon, yung naranasan namin ng mga kapanahon na ngayon. Kaya, dinivide ng 4 na punto ang revival na hinihingi dito. Number 1, to experience the favor of God. Gusto namin maramdaman muli yung favor mo, Panginoon, na binigay mo sa amin nung kapanahon na ngayon. Nakakalakad kami, nakakapagbahagi kami, kung saan kami pumupunta, nakakapag-mission kami. Di ba nung araw may mission tayo? Nakapunta pa nga tayo sa iba't ibang lugar. Pati sa mga ita, nakapagbahagi tayo ng tulong. Nagpupunta nagsama-sama. You know, during that time, sabi ko nga, ang sinasakyan lang yung sasakyan ni Sarge Noel ng mga panahon yun, nahihiram niya sa militar. Isang 6x yun. Walang upuan yun, bubong lang. Nakaupo na lang dyan sila nang umahayo. Masaya. Sardinas at kanin lang ang kinakain mo. Wala kami hinahanap na masarap. Yung pagsasama-sama, napakasarap na maramdaman. Kahit na ano lang, basta sama-sama, umaawit, nakasalampak lang sila doon sa 6x na yun. Wala kasing upuan, walang silya, walang bangko. Nakaupo lang sila. Kung saan sila dadalhin sa Bulacan, tatawid doon sa ilog, pupunta kayo sa bukid. Itong isang tema na nakita ng mga kapanahon na yun. At pinapakita ng author, Lord, ibalik mo muli kami kung paano kami nagsimula nung araw. Kung paano hinipo mo ang bawat isa sa amin para makapaglingkod sa iyo. Para kumanta sa iyo. Para pagbahagi ng magandang balita kahit hindi kami marunong. Pagdating namin doon, ikaw ang nagbubukas ng aming bibig para maipakilala ka. Makita sa amin ang pagmamahal mo. Walang iba, walang lapis, walang mga papel. Lord, kundi yung nararamdaman namin ang sasabihin namin sa iyo. Hindi kami gagawa ng mga kwento, kundi yung lang nararamdaman namin. Wala. Ano pa mang bahagi ng buhay namin ang may pagpapakunwari. Open ng mga kapanahon na yun. Kaya sa panahon na yun, ito rin ang gusto ipakita ng author. Lord, maramdaman namin muli yung ginawa mo nung araw, kung paano kami nag-umpisa, kung paano minahal ka namin,
Ganon muli ang paramdam mo sa amin, Lord. Yun ang muli ang kinakuha namin sa kapanahonan na ito. Yun ang tinatawag natin revival na ipadama sa atin muli ng Panginoon. Kung paano tayo noon ay nagsimula, walang kiyepi-kiyepi. Lahat pag sinabing aalis tayo, pupunta tayo. Nag-uumpisa ng manalangin ng mga worker during that time. Nag-overnight na. Nagpapasting na. Nananalangin na para sa gawain ng mga kapatid. Ganyan ang buhay mo araw. Ganyan tayo nagsimula. Nakita ko yan. Nakita ko ang lahat na yan. Naramdaman ko ang lahat na yan. Pero, sabi natin, makabagong siyensya ang parating ng paparating. Ano yan? Bakit naglalayo yan sa isip ng tao? Bakit ginagamit yan para ang mga tao manatili sa mga ganyang bagay? This is what we call the world view. Takbo na ng mundo ang namamayani sa mundong ito. Because actually, hindi naman ang Panginoong Jesus ang nagpapatakbo ng mundo ito sa pagkakataon ngayon. Pero, all the believers, binukod na kayo ng Panginoon. Binukod na tayo ng Panginoon. You are set apart to be holy. Binukod na tayo ng Diyos. Inalis na tayo sa karamihan. Inalis na tayo sa mundong gumagalaw sa kapanahon ng ngayon. Pero, bakit marami pa rin ang gusto? Bakit yung marami pa rin na sumasama sa takbo ng mundong ito? Na mayroong problema, lumalayo sa Panginoon. Akala niya kaya niyo solve ang problema mo na nag-iisa ka. No way! Hindi mo kaya yan. Bakit lagi sinasabi ng Panginoon, hindi na kayo. Kayong lahat na nabibigatan. Kayong lahat na may pasanin, halina kayo. At sapagkat magaan lang ang aking pamalo, bibigyan ko kayo ng magandang advice. Tuturuan ko kayo, pero ayaw ninyong lumapit. Bakit? Masarap sa mundo. Masarap ang gawa ng mundo. May cellphone, may mga gadget, may mga bagay na masasaya. Nakakatawa, nakakatuwa. Pero pagkatapos nito, ano? Pag nag-iisa ka, nare-realize mo ba ang buhay mo kapag nag-iisa ka, kung ano na ang tinatakbo ng buhay mo? Oo, maligaya ka pag kasama mo yung mga kaibigan mo, kasama mo ang mga papasaya sa'yo, pero pag nag-iisa ka na, malungkot ka na. Nag-iisa ka na. Kung araw marami kang kaibigan, marami kang binoblow out. Pero ngayon wala ka ng pera. Sino yung boblow out mo? Wala ka na kasi pera. Hindi mo kayo naglalayo ang mga kaibigan mo. Because you're not already in this world. In this world, perang tribulation. Merong mga problema kakaharapin. Kahit na-believer ka, kahit mananampalataya ka, you are not exempted from all the problems in this world. Kaya lagi nag-i-invite ang Panginoon, come to me, all you labor, hali kayo, lumapit kayo sa akin. Laging nag-aanyaya ang Panginoon. Laging nagmamahal sa atin ang Panginoon. Number 2, the author prayed to God to experience it once again. Yung author sabi niya, once again, Lord, maramdaman namin muli. Maramdam mo sa amin muli. Bigyan mo ulit kami ng pagkakataon na madaman namin kung paano kami nag-start. Kung paano nang tinanggap ka namin, gusto namin palaging linggo. Gusto namin palaging nasa church kami. Gusto namin palagi kang kasama, Panginoon. Gusto namin palaging nananalangin kami. But then, umilipas ang panahon. And they pray. At sila ay nanalangin. Part 3, nanalangin sila. Ano ang sagot ng Panginoon? Sa bawat panalangin natin, narinig yan ng Panginoon. Sa bawat hinihiling natin, narinig yan ng Panginoon. And then number 4, the promise and the outcome if the revival will come. Alam niyo po ang teksto nito pinag-uusapan natin? The book of Ezra.
chapter 1. Now it came to pass in the day of Ahasuerus, this was the Ahasuerus who reigned over 127 provinces from India to Ethiopia. Next verse. In those days, when King Ahasuerus, Ezra, not Esther, Ezra. Pagkatapos ng Chronicles. Pagkatapos ng Chronicles, 2 Chronicles chapter 36. Yan. Now, in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom and also put it in writing, saying, Thus Cyrus, king of Persia, all the kingdoms of the earth, the Lord God of heaven has given me, and he has commanded me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Who is among you of all his people? May his God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel. He is God, which is in Jerusalem. And whoever is left in any place where he dwells, let the man of his place help him with silver and gold, with goods and livestock, besides the freewill offering for the house of God, which is in Jerusalem. Ito po ang pinag-uusapan natin. Ito po ang context. Ito ang may kinalaman dito sa pinag-uusapan natin. Hallelujah. Nakita natin, First King, Second King, First Chronicle, Second Chronicle, lahat ng mga hari ay pinatakbo ang Israel. Nakita natin, ang pag-aralan natin ako, ang mag-alis tayo ng mga nakaraang pag-aaral natin, na ang sanhi ng paghihirap ng mga tao ay ang pagtalikod sa Diyos. Pagtalikod nila sa Diyos, binabayaan na sila ng Diyos. Nagkaroon ng maraming mga problema. Dahil lumalaban sila sa kagustuhan ng Diyos. Kaya mayroong parusa ang mga tao dito. Pagtalikod nila sa Diyos, pinabayaan sila ng Diyos. Pero, ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig, patuloy na tumatawag sa kanila. Patuloy silang tinatawag. You know, ang hari ng panahon ni Haring Cyrus ay isang hari doon, makikita natin sa 2 Chronicles chapter 36, verse 11, si King Zedekiah. 2 Chronicles chapter 36. Ayan. Zedekiah was 21 years old when he became king, and he reigned 11 years in Jerusalem. Sunod. He did evil. Naging masama siya in the sight of the Lord his God, and did not humble himself before Jeremiah the prophet, who spoke from the mouth of the Lord. And he also rebelled against King Nebuchadnezzar, who had made him swear an oath by God, but he stiffened his neck and hardened his heart against turning to the Lord God of Israel. Moreover, all the leaders of the priests and the people transgressed more and more according to all the abomination of the nation, and defiled the house of the Lord which he had consecrated in Jerusalem. Makita natin dito, si Haring Cyrus ay did evil, gumawa ng kasamaan sa harap ng Panginoon. Lahat ng kasamaang bagay ay ginawa ng Haring Zedekiah. Pati yung mga tao, pati yung mga pare na sumusunod sa kanya, lahat ito ay tumalikod sa Diyos. Lahat ng kanilang pagtalikod, alam ng Diyos ang mga bagay na ito. Sa atin, bilang mananampalataya, God is counting to each and every one of us. Inaasahan ng Diyos na magpapakabuti tayo sapagkat tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Pero,
ang mga tao ito sa pamamagitan ni Haring Sedekaya ay nagpatuloy sa kasamaan. Nagpatuloy sila sa kanilang gawain na gusto nilang gawin. Pati ang mga sumusunod kay Haring Sedekaya, pati ang kanyang mga sumusunod sa kaharian, lahat ito ay pumalikod na kampanya. Iniwan nila ang paglilingkod sa Diyos. Tumalikod sila. Tingnan natin ang masusunod na verse. Kaya, sabi ganun ang hari ito, sa kanyang pagtalikod, sa verse 13, 14, pati ang mga tao, pati ang mga priest na tinatawag doon sa kaharian, ay sumuko at hindi sumunod sa Diyos. Verse 15. And the Lord God of their fathers sent warnings. Pinadalang sila, pinaalalahanan sila, may warning na to them by his messenger, rising up early and sending them because he had compassion on his people and on his dwelling place. Dahil sa kahabagan ng Panginoon, naahambag ang Panginoon sa kanila. Nagpadala ng mga mensahero na huwag kayong tumalikod sa Diyos. Gawin ninyo mga bagay para sa Diyos. Pero, anong nangyari? But they mocked the messenger of God, despised his word, and scoffed at his prophets, until the wrath of the Lord arose against his people, till there was no remedy. Nagalit na ang Panginoon. Sa ginawa nila, sa pagtalikod nila, nagalit na ang Panginoon, wala nang natitirang remedyo. Ano pa ang magiging takbo ng buhay ng mga ito kung ang sinabi ng Panginoon tapos na, wala nang remedyo? Hallelujah. Hallelujah. Next verse. Therefore, he brought against them the king of the Chaldeans, who killed their young men with a sword in the house of their sanctuary, and had no compassion on young men or virgin, on the aged or the weak. He gave them all into his hand. Pinagpapatay na ang mga mahihinang tao. Dahil wala nang remedyo, sabi ng Panginoon, pinagpapatay na yung mga tao yun. And then next. And all the articles from the house of God, great and small, the treasures of the house of the Lord, and the treasures of the king and of his leader, all these in putok ng Babylon. Dinala na ang mahalagang bahagi ng nandoon sa sanktuaryo na nasa templo, ang mga ginto, pilak, lahat yan dinala sa Babylonia. Next verse. Then they burned the house of God, broke down the walls of Jerusalem, burned all its palaces with fire, and destroyed all its precious possessions. Sinunog na ang templo ng Diyos. Sinunog na nila. Giniba na ang wall ng Jerusalem. Giniba na ito. Sinunog ang lahat ng mga palasyo sa pamamagitan ng apoy at sinira ang mahalagang bagay na naroon. Hallelujah. Hallelujah. Next verse. And those who escaped from the sword, lahat ng mga nakatakas sa pamamagitan ng espada, dinala sa Babylonia na sila ay naging katulong. At ang kanyang mga anak ni Sedekaya, pinag-usapan dito kay Hari Sedekaya yan, until the rule of the kingdom of Persia, ganyan. Sino yung king of Persia? To fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, until the land enjoyed her Sabbath, as long as she lay desolate, she kept Sabbath to fulfill 70 years. Yan, makakita natin yan. King Nebuchadnezzar, dumating, tinalo sila, at ang mga natira, binalang lahat sa Babylonia, ang itinara yung mahihirap na tao. Yung mga malalakas, may mga marunong, may mga pinag-aralan, may magagawa, dinalang lahat sa Babylonia at ginawang katulong. Eh, yung mahihirap, wala naman kayong makakaya gawin, sige, maiwan na kayo dyan. Makita natin ang ginawa ng Panginoon. Wala nang remedy sa kabuktutan ginawa ni Haring Sedekaya,
pati ng mga taga-sunod niya, pati ang mga propeta, hindi nila pinakinggan ang lahat ng ito. They do their own way. Na akala nila tama yung ginagawa nila. Sabi ng Diyos, wala nang remedyo, kaya nagalit na ang Panginoon. Sa ating bilang manggagawa, huwag natin hayaan. Huwag natin hayaan lumipas ang mga kapanahonan na manlabig, mawala tayo sa rilis na dinadaanan natin. Mahumaling tayo sa takbo ng mundo sa kapanahonan na ito. Na nakikita natin ang takbo ng mundo. Puro masarap, puro masaya, puro katatawanan, maraming kaligayahan. Nawawala ka. Unti-unti, kinukuha ng mga bagay ng mundong ito ang kalooban mo upang makasama ka ng kalaban ng Diyos sa mundong ito. Kasi may warning si God, di ba? Nakita natin ang warning, Lord. Nakita natin. Wala silang pinakinggan. Yung alam nilang tamang gawin, yun na lang ang ginagawa nila, akala nila. Kahit linggo, na dapat na nasa church, ay limang punit yung isusweldo sa akin, sayang mo. Di ba sa isang linggo na lang? Wala ka ng linggo. Ang pera galing din sa Diyos. Pero huwag mong pangunahin ang pera sa buhay mo. Unahin mo ang Diyos una sa lahat sa buhay mo. Pagkagising mo sa umaga, manalangin ka na. Panginoon, ituro mo po sa akin ang gagawin mo sa araw na ito. Na maging pagpapala po ako ng mensahe mo, ng daladala mo, ng pinapagawa mo sa akin. Pag ganyan ang panalangin mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng mga pangangailangan mo. Alam mo ba, hindi naman pera ang nangunguto sa buhay ng tao. Ikaw ang hari ng sarili mo. Ikaw ang hari ng sablay. Kaya, ayusin natin ang buhay natin. Pag ikaw ang naghari sa sarili mo, hindi yan ang tama. Ang Diyos ang maghahari sa buhay mo, sapagkat siya ang magtuturo sa iyo kung anong nararapat mong gawin. Kaya sinasabi niya palagi, tumawag ka sa akin. Ayaw mo tumawag, kaya hindi ka sinasagot. Sabi niya, tumawag ka sa akin at ako ay sasagot sa iyo. Makakakita ka ng magagandang bagay na hindi mo sukat akalain na meron ka nito. Kailan yun? Pag tumawag ka, pag hindi ka tumawag, wala. Utos niya sa atin yan. Tayo ay kanyang mga anak. Na nagpalataya tayo at naniwala tayo. May warning din para sa atin. Yung warning na bigay, warning din yan para sa atin. Magpatuloy lang tayo. Kung meron tayong problema, huwag natin ikwento sa kumari, ikwento mo, ikukwento doon, ikukwento ka doon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, nabigyan ko ang problema ko. Tulungan mo dito ako. Wala po akong malalapit ang tuwing. Kung nakikita niya Diyos ang pagpapakumbaba mo na siya ang hinahanap mo, tutukon siya sa iyo. Dahil ang pagmamahal ka, hindi nagbabago. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Sinabi yan ng Panginoon. Hindi siya nagbabago ng pagtingin sa iyo. Pero ikaw ang nagbabago. Ikaw lang. Pero hindi siya. Lagi siya naghihintay. Pagkasala ka man, lumapit kang muli sa Panginoon, Lord, pagkawari mo po. Darating na naman ang isang linggo. 10 beses nang dadagdagan yung sweldo mo. Hamon yan sa'yo. 10 linggo ibibigay ko sa'yo. Huwag ka lang magsimba. Ito ang trabaho mo. Hamon yan sa'yo. Siguro nagkaroon ng star yung mga mata ko. Dollar sign. Ako, minsan lang ito. Pero sabi ng Panginoon, unahin ko siya. Pag inuna mo ang Panginoon, uunahin ka rin niya. Alam mo yun? Pag inuna mo ang Diyos sa buhay mo, pangunahin ka rin sa Kanya. Wala kayong response doon. Una ka sa Panginoon.
Yung mga gusto mo, titimbangin ng Panginoon kung nararapat yan sa iyo. Pag inuna mo siya, uunahin ka niya. Ganyan ang gusto ng Panginoon sa buhay ng tao. Lumagay tayo sa dapat nating kalagyan. Linggo pa lang yung ibang magagawa ng Panginoon. Nagpupumaog na. Sabado pa lang ng gabi, inaayos na yung kanyang isusuot bukas. Sapatos niya. Pagdating dito, ibang kulay yung medyas niya. Hindi magkapareho. Dahil nagmamadali na. Pero pag Sabado pa lang, inanda mo na yan, hindi ka magkakamali. 9:30 pa lang, nandito na. Andiyan na sila para nakaready na sa paglilingkod sa Panginoon. Gawin natin nun. Yan ang gusto ng Panginoon na kinakukuha ng motor. Lord, ibalik mo sa amin, maramdaman namin ulit yun. Maramdaman namin yung pagkilos mo sa buhay namin. Kapag wala kami magagawa, kung hindi mo kami tutulungan, Panginoon, ikaw lamang ang makapagbibigay ng tulong sa amin. Walang iba. Hindi yung ibang tao, hindi yung kapitbahay natin, hindi yung buong bahay, hindi yun. Ikaw lang, Lord. Ganyan na nasa isip mo. Tutulungin ka ng Panginoon sapagkat siya ang pinuuna mo sa buhay mo. Kaya nakita niyo yung warning. Nakita niyo yung ginawa ng Panginoon dahil wala na raw remedyo sa katikasan ng kanilang mga ulo. Wala tayong masusumingan kundi ang Diyos lamang na lumikha sa atin. Ang Diyos ang lumikha sa iyo, alam niyang lahat ang problema mo, alam niyang lahat ang laman ng puso mo. Lahat alam ng Diyos sa iyo. Pero ang kinukonsulta mo, yung kumari mo, yung kaibigan mo, siya ang tawagin mo. Si Kristo lamang ang katugunan. Siya lang ang kasagutan. Walang iba. Kaya gusto ng Diyos, bumalik tayo muli. Yung dati nating paglilingkod, yung dati nating ginagawa para sa Panginoon, gawin natin muli. Kauhawan natin muli yung pagsasama-sama. Kauhawan natin muli yung sama-sama tayo umaawit ang masigla sa Panginoon. Hindi umaawit tayo ng this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Pakita mo niya sa Panginoon. Pero nangaling sa atin ng Panginoon. Para malungkot siya, this is the day that. Baka this is not the day for her. Or for him. Baka hindi itong araw para sa kanya. Kasi malungkot siya eh. Pag sinabi mong this is the day, ito ang araw na ginawa ng Diyos, dapat na magsaya ka. Ginawa ito para sa iyo, para sa iyo, para sa iyo, para sa ating lahat. Amen. Kaya, ayusin natin ang ating sarili na mabalik muli tayo sa revival na gusto ng Panginoon. Sabi, there's gonna be a great awakening. Mayroong pagbabago. Paapuyin natin ang ating sarili sa pamamagitan ng bawat isa, sa pagdalangin sa bawat isa. Because no man is an island. Walang taong mabubuhay lang para sa kanyang sarili. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin ang panalanginan ng bawat isa para kung nangihina ang bawat isa, palakasin sa pamamagitan ng panalangin. Kung may problema ang bawat isa, tulungan siya sa pamamagitan ng panalangin. Pero kung wala tayong ginagawa, hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng ating kasama sa church. Naging mapagmaytag tayo sa bawat isa. Baka mamaya, mabigat na yung karamdaman niya, hindi siya nagsasalita. Walang tumutulong sa kanya, walang nag-aasikaso sa kanya. Be concerned. Maging concerned tayo. Narito tayo, pare-pareho tayong tinatawag na mga anak ng Diyos. Ipakita natin sa Diyos ang pagiging anak ng Diyos sa buhay natin. Walang accepted sa pagsubok. Anak ka man ng Diyos o hindi ka ligtas sa mga pagsubok na dumarating sa kapanahonan na ito. Subok nga, kaya nga tinawag na subok. Sinusubukan ka. Kung hanggang saan ang pagdadyaga mo sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo.
marami pang panahon sa buhay natin. Pero, habang dito pa tayo, gawin na natin yung nais na magawa natin sa Panginoon. Gawin na natin, magkaroon tayo ng revival, magkaroon tayo ng pagbabago. Without revival, there is no restoration. Hindi tayo mababago kung hindi naman tayo magpapabago. Gusto ng Panginoon, magamit tayo. Bilang daluyan ng kanyang pagpapala sa mundo ito. Kaya nakita natin, hindi sila sumunod sa Diyos. Pati yung naghahanid ng magandang balita, ayaw na rin sumunod sa Diyos. Lahat sila, hindi na sumunod sa Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? Binigyan na sila ng warning. Pero hindi pa rin nila pinakinggan ang warning ng Panginoon. Kasi sinabi sa Bible, no more remedy. Ano yung remedy? Wala nang remedyo ang mga taong ito. Kaya kailangan gawin na ang mga bagay na yun. Anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Ayaw nating mangyari yan sa bawat isa. Gusto natin mapanatili ang ating pagsamba sa buhay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya nagbigay ng lahat sa atin, nagbigay ng buhay na matay sa bundok ng Kalbaryo. Pero ngayon, parang hindi na mahalaga sa atin ito. No! Kailan ka bumababa sa krus na ito? Ikaw, kasama na ng Panginoon, kaya sinabi ni Paul, I'm no longer that I live. It's no longer I that live, but Christ liveth in me. Bakit yun? Kasama na siya na pahong dito. Kailan ka bilang anak ng Diyos nandito ka? Pero kailan ka bumababa dito? Kailan ka bumababa? Ito lang ang hindi pwedeng gapiin ng demonyo. Ang krus ng Kalbaryo dahil ito ang ginawang pangtubos sa tao, sa kasalanan ng tao. Ito lang ang hindi pwedeng makalapit ang diablo. Ngunit, kailan ka bumababa dito? Nandito ka sabi ni Pablo, it's no longer I that live. Christ liveth on me at the cross of Calvary. Kailan ka bumababa dito? Pag nasisiyahan ka sa gawain mo dito sa mundo. Pag hindi ang Panginoong Jesus ang pinupuntirya ng buhay mo, bumababa ka dito para malasap mo ang takbo ng mundo na nakakapagpasaya sa iyo. Alam niyo yun? Now I'm telling you, pag palagi kang bumababa dito, the devil will catch you easily. Madali kang ulihin ng demonyo. Bakit? Wala ka dito eh. Kailangan palaban ng kaway. Pag bumaba ka, laging nag-aabang na yun. Walang kaya mababa ito. Pagbaba mo dyan, may sasalubong sa iyo. Mga bagay na makabundo. Okay, iwasan mo. Last of the blessed, last of the eye, and the pride of life. Pagbaba mo dyan, yan ang sasalubong sa iyo. Kaya habang nandito tayo, gawin natin na madamang muli ang init na binibigay natin sa pagmamahal sa Panginoon. Time is running out in our lives. Hindi natin alam kung kailan ako mawawala, kung kailan kayo mawawala. Basta lahat tayo mawawala sa mundo. Ibigay na natin yung impact na gusto natin ipakita sa Panginoon. Sandali lang tayo dito. Meron forever. Hindi nakasama mo ang Panginoon forever yun. Pagkasama mo sa dagat-dagatang apoy, ang kaaway ng Diyos forever din yun. Matuto na tayo sa panahon. Kapit-kabay, kapit-busy, sama-sama tayo. Magtulungan tayo. Hindi nakakaya ng isa lang. Kailangan sama-sama tayo susuon. Habalan sa labanan na gusto ng Panginoon na magtagumpay tayo. So, pakita natin sa Panginoon, sa mga kapanahon na ito. Ipakita natin sa Panginoon ang pagiging number 1 niya sa buhay natin. Huli nating madama. Yun ang kinakuhawa ng author ng Psalm 75. Lord, ibalik mo muli na madama namin ang init nung mag-umpisa kami sa iyo. Nung tawagin mo kami na gusto namin, linggo-linggo na araw-araw para maging kapiling ka namin, para makita namin ang kapatiran, para makumusta namin sila, para madama nila ang pagmamahal namin sa kanila.
Are you there? Gusto nyo ba yun? Gawin natin muli. Gawin natin muli. There is a revival in this church. Unti-unti paparating tayo doon kung handa tayo. Unti-unti kaya natin gawin muli yung nadama natin ng mga kapanahon na ngayon. Unti-unti merong malaking pagbabago sa buhay ng bawat isa. Yan ang iniintay ng Panginoon para sa atin. Gawin natin ito. Mag-umpisa tayo sa ating sarili. Ako ay anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Anong pagkakaiba natin? Ako sumusunod sa alituntunin. Ikaw sumusunod sa alituntunin. Gawin natin. Gawin natin priority. Ang tinawag tayo ng Panginoon para kanyang katulong sa gawain, trabaho niya, magbahagi, pero napakalaking oportunidad na binigay sa atin na ikaw ang magbahagi. Kasi gusto ng Panginoon dahil meron siyang potensyal na inilagay sa puso mo para magampanan mo ang trabaho nais niya na magampanan mo sa mundo ito. There's a place in the sun to each and every one of us. Sa bawat isa sa atin, may inihandang pagkakataon na makapaglingkod tayo sa Panginoon. Gusto ng Diyos na maranasan natin ulit ang mga bagay na ito. Hallelujah. Hallelujah. Kaya itong panalangin na ito, maaaring nangyari ito matapos na sila ay tumanas ng mga karumal-dumal na sa kamay ng mga Persian during that time. But King Cyrus, tinalo niya ang Babylonia. Kaya nagsabi siya sa chapter 1 ng Ezra na ibabalik muli ang mga remnants, yung mga natira, yung mga nabubuhay pa, ibabalik muli sa Jerusalem upang itayo muli ang templo na giniba after 70 years. Siguro marami pa rin namang buhay nun after 70 years. Eh kung 70 na siya noon, 140 na siya ngayon. Kaya, ako, ibalik tayo ng isang pagkakataon na yun. Hallelujah. Gusto natin mabago tayo. Ibalik natin yung dating init natin ang pagmamahal sa Panginoon. Ibalik natin ito. Magpanalaginan. Musumin tayo ng Word of God. Naririnig ng Word of God. Every Sunday, nakakarinig kayo ng Word of God. Dapat ikinapak buhay natin ito. There must be a great awakening in this church. At tayo lang ang makakagawa ng bagay na ito. Pwede mo ba tayo tumayo? Pagkakit kamay nga tayo.
of us. Pati po yung mga nasa Facebook Live, kung anong pagpapala, meron kami na mabuo kami muli. Ibalik mo kami muli, Panginoon, kung paano kami nag-umpisa. Ipadama mo sa amin muli, Panginoon. Maraming salamat po sa mga buhay na pagpapala. Sa iyong lahat ang papuri, ang pasasalamat, parangal at pagsamba. Sa pangalan ng Panginoong Jesus tayo magsabi na, Amen! Sa mga oras na ito, o kung meron gusto ng panalangin, please come forward. Sa mga nasa Facebook Live po, sa lahat ng mga nasa Facebook Live na nais tumanggap sa Panginoong Jesus sa Lord and Savior of their life, sumunod po kayo sa panalangin. Sabihin po ng Panginoong Jesus, maraming salamat po na tinawag mo ako isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo at sa aking kapwa-tao. Nakabarin ko po. Ngayon, Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso. Inagayakin at pumasok sa mundo tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili at pagligtas. Maraming salamat po na kayo na ang magbuhay sa aking buhay. Salamat sa kamatayan ako sa bundok ng Kalbaryo at ngayon sa kaligtasan. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless you. Bro? Panalangin po natin ang tinapay at alak na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Bastasan mo nga po ang tinapay at alak na ito na simbolo ng iyong katawan at dugo na namayubay sa krus para sa aming kaligtasan. Maraming salamat po sa biyaya ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.
katulad nito, hindi natin binupukita ang huling hapunan na ginawa ng Panginoon together with His disciples. Walang nag-aakala na ito ang huling hapunan na mangyayari ng panahon na ngayon. Inuwita rito ang Panginoon sa ating kalagitnaan sa araw na ito, kahit ngayon ang kanyang kapiling sa pagtanggap ng tinapay at alak na ito. For I have received of the Lord, that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also He took the cup, when He had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do shew the Lord's death till He come. Amen. Hallelujah. Glory. Purihin ang Panginoon. Yes. Glory. Hallelujah. And this time naman po, ito po yung action natin. Yung gagawin natin, para po maipadama naman natin at makasunod tayo sa nais ng Panginoon. Ibigay natin ang buko ang mga tithes and offerings natin. Ang 10 bahagi ng ating mga kinikita sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang oras para po maipadama naman natin sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos, ang ating taus-pusong pagsunod sa Kanya. Ilabas po natin yung ating pong mga ikapot, mga kaloob, our tithes and offerings, at itong pag-pray na po natin ito. Oh, glory, hallelujah. We praise you, Lord. We bless your holy name, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, at sa pribilehiyong ito, Panginoon, na kami nga po, O God, ay maging parte ng gawain mo. Salamat po na kami nga po ay makasunod, Panginoon, sa ninanais mo. Narito, Panginoon, ang aming po mga ikapot, mga kaloob, O Diyos. Maraming salamat po na sa pamamagitan nga po na ito ay kami, Panginoon, ay nakakasunod sa mga ipinigay mo sa aming mga trabaho, pinagkakakitaan, negosyo, even our family and lives, O Lord God. Salamat po sa patuloy na kalakasan. Thank you, Father God. Maging kagamit-gamit nawa ito sa iyong ubasan at maraming kaluluwa pa ang mga po sa pamamagitan ng mga pananalamin ito. Thank you, O Lord. All the praises are yours. In Jesus' name, this all we pray. Amen. Amen. Praise God. Panoorin naman po natin yung ating po mga announcement. Okay? Bali po ang additional announcement na lang yung previous natin na every Sunday nandito tayo. Dating po tayo before 10 o'clock. Mas maganda po kasi na sa opening prayer pa lang, nandito na tayong lahat. Hopefully po sa mga susunod na linggo, 2025 na, dapat yun po ang start ng ating service. Kahit 5 minutes before 10 o'clock, nandito na. Pero higit sa lahat, kung ikaw ay isang manggagawa, meron po tayong prayer time. Bali 9:45 po, ito ginaganap doon sa taas. Kaya dapat kasama po tayo sa nananalangin kung ikaw ay lingkod ng Diyos. At syempre, dapat lahat tayo kasama na sa ating mga ministry. Lahat po ba may ministry na? Praise God. Hindi mahalaga kung nais mong nandito ka sa harap o wala. Kasama po sa isang ministry ang pananalangin. Bilang sa mananampalataya, dapat regular po tayong nananalangin.
lapit lang po kayo sa akin kung anong oras po ninyo nais pa italaga. Kasi ilalagay na po yun sa tarpaulin. Bali po, ang ating pong prayer chain for this 2025, start na po natin ganapin. Yung mga nagbago ng oras, ganapin na po natin to. At syempre, huwag natin kalilimutan, ipanalangin yung pong ating mission na ginagawa with Pastora Sinya dun po sa Station 2, so may Masambong, Police Station 2. Tuwing Wednesday po nila ginaganap ito alas 2 ng hapon para marami pa rin po mga kaluluwang maabot. Mga preso po ang sinishare nila doon ng Wednesday group, yung auxiliary group. Bali po, isama natin sila sa panalangin at higit sa lahat, makakilala yung mga tao doon. Palit ng tao po yun kasi may napapalabas na, may napapalik na naman. Ang mahalaga po, yung salita ng Panginoong Diyos na inihatid ng na ilabas, na pakinggan ng mga taong naroroon. Sama po natin yung sa prayer, huwag po natin kalimutan. And isa pa po, meron po tayong meeting mamaya. Inaanyayahan po ang lahat po ng may hawak ng ministry na especially yung mga leaders po. Kailangan po namin kayo mamaya sa taas kasi po meron po i-announce si Pastora. Need po ito. Alauna po yun. Hopefully po makasama yung mga ministry heads na nandun mamaya. At ganun din po sa atin po, this coming Sunday po, meron pong project naman ang mga children ministry. Bali po yung sa preteens. Under po ito ni Sister Jenny, siya po ang under doon. Ages 13 to 19 years old, iniimbitahan po natin sila. Kung meron po kayong kakilala, imbitahan niyo po. Kasi po, meron silang gaganapin sa Sunday. Project po nila ito. Yung sayang kasi, children ministry, oo nga, hanggang 11 or 12 years old lang doon. Ngayon, gagraduate na, hindi na under. Ngayon, hahandle lang ito yung mga pre-teens. Mga pre-teens po ang i-invite, inaalihan. So Sunday po ito. Hopefully po, meron tayong madala at ma-invite. Yan. At ganoon din naman, sa darating na susunod na buwan, project naman po ito ng mga adult women. Magkakaroon po tayo ng pag-aaral or pagtuturo kung paano gumawa ng mga dishwashing liquid. Yan. Magkakataon natin ito para maimbitahan ng ating mga nanay. Hopefully po, na i-announce na lang ito sa susunod kung ano po araw yun gaganapin. Sabado po ito, usual po gaganapin. Sa mga susunod pang announcement, sige, sa susunod na lang po natin yan about yun. Ang mahalaga po, sa Sunday po and next month, at darating naman din po, April is our anniversary. Paganda po natin to para sa isang kaluluwa naman lang ang ma-invite natin. Amen? Amen. Tawagin ko na po. Kaya ko na po lahat para po sa ating po recessional. At nandito na po ang music ministry group.
dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mensaheng ibinigay po niyo sa amin. There's gonna be revival at TRCF. Panigan. Maraming salamat po sa mga nasa Facebook Live. Kung anong pagpapala ang binigay po sa kongregasyon na ito, ganong pagpapala rin po ang makarating sa kanila. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya, buhay na pagpapala na tinanggap ng bawat isa. Binibigay namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan, kalwalhatian, karangalan at pagsamba. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Tayong lahat ay magsabi na Amen!